So hello mga ka-DIY at welcome back ulit sa YouTube channel natin. Ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog dahil medyo busy tayo sa ating mga ginagawa, no. So mayroong ang i-share sa inyo, isang LED TV na problema nito ay nagkakaroon ng bar lines dito. So basic lang naman gawin yung ganitong klase ng mga TV. So bali binuksan ko na ito at ganito lang. Bali tinanggal ko yung LCD kasi LCD issue ito. So tinanggal ko yung LCD at saka pinatayaya muna natin yung LCD, no. Kung napapansin nyo, so nakasit up na yun dyan yung TV. At yan, bali 32 inches ito na TV. So ito yung mga ka-DIY, yung kaniyang specs, Hisense na 32 inches, model 32D22, so 32 inches. So ang problema nito ay nagkakaroon ng bar lines. Saksak muna natin, So basic share lang naman ito sa ating mga viewers and subscriber. So bali ito yung kanyang indicator sa ilalim. Ito yan. So tanggalin ko lang muna. Yan. Ito naka-power yan. Yan. So power on natin. Tinanggal ko na sa pinakalalagyan ng TV para mabilis ko na lang ituro, no. Power on natin. Dito. 'Yun. So yan, nag-power on na. Yan. So sa ganitong issue ng TV ay LCD screen problem pag ganito. So basic lang naman ito mga ka-DIY kapag ganito, pag alam natin yung trouble. Kaya tinuturo natin sa inyo para magkaroon din kayo ng kunting idea at kung paano malaman yung ganitong klase ng problema sa ating TV at paano ang solusyon sa pagre-repair sa mga ganito. So dito ay nagkakaroon siya ng yan yan, nagkakaroon ng itim, minsan nagkakaroon siya ng sa gilid ito. Pag mga ganitong klase ng type sa mga LCD ay palatandaan niya na wala yung kanyang BGH at wala yung kanyang mga BGL na supply. So palatandaan yan, or minsan ay kapasitor nandito yan sa sa top board natin. Shorted na kapasitor pag ganitong klase. Pero pag may mga ganito na lumalakad, lumalakad, possible na side cup ang problema niyan, kaya binaklas natin para ma-share natin sa inyo at may turo natin sa inyo yung kung paano i-repair yung ganitong klase ng problema sa ating mga TV. Yan. Bali tinutukan ko siya ng ating microscope dito sa ating side COF o side cup, side cup natin, at saka yung isa naman ay dito yung side cup, yan. Ito. So yung datasheet nito ay kukunin sa Google para malaman yung pinout. At dito naman sa ating TV. So kapag ginalaw natin yan, ito yung pinout niyan. Yan 808656-F. So yan ang pinaka data ng nito para makuha natin yung data, kasi yung pinout nito ay nanggagaling sa Google. So hanapin natin yan dito. Yan. So yan, balik kiniskis na natin yan ng ng pinaka natin matalim na bagay na ganito, blade, para malaman natin. So medyo marumi yung kamay natin kasi gumawa pa tayo kanina, Ito sample lang naman ito para sa ating mga viewer. So ganito yung pagkiskis. So gamit yung ating blade yan, So papakita ko sa mga beginner lang kung paano magkiskis ng pinaka-side COF natin. So ganito yan. Yan. Ito yung ating BGH. Ito yung BGH natin. Ito naman yung pinaka BGL. Tatago na lang dyan yung pinaka datasheet sa sa pinaka screen, lalagay na lang natin. So ito nakiskisan ko na sa BGL. Ito yung BGH, BGL naman to. At yung iba dyan ng mga pinouts kaya nito ay nakalagay naman dyan sa pinaka screen natin. So yan. So bago nyo i-jumper ay kailangan mo nang i-test yung pinaka top board. So select natin yung ating tester dito sa yan, DC mode. Tapos yung ating pinout naman ay makikita dito sa BGH, BGL, ibang mga supply kagaya nito. BGH, Ito naman B-on, BGH din yan.
Ito yung B-off, yan ang ano, BGL, B-off or BGL. Ito naman yung ating ano, BDD. So yan ay supply yan, nagagaling dito sa DC-DC natin, papunta dito. Tatawid sa screen, papunta rito. Then dadaan dyan, papunta dun sa ating side cope dito. Dito yan, papasok. Yan, kapag ganitong sinyalis ay BGH yan or BGL. Supply na nawala pag ganitong klase ng ano sa screen. So mas mainam dyan. So ito naman ay meron siyang BGH. So testing natin. Ground lang tayo dito sa katawan. Yan, grounding. Check natin dito sa B-on. Meron tayo 24 volts. So okay naman. Sa BGL, pag may BGH yan, may BGL yan. So B-off or BGL or negative supply, yan o. Negative supply, yan. So present naman yung dalawa, yung iba yan present na yan, kapag present yan, supply na yan. So kadalasan yan. So gamit yung ating tester ay select natin to sa ano. Pagka kahit anong tester ay may gamit na ganito yan. Yung common, ang gagamitin nating jumper. So ito, common. Negative. Tapos yung A naman o yung amperahe natin yan o. A o amperahe. Lagay natin dyan. Magkakaroon ng problema sa ano natin kapag ganitong tester na ginamit nyo. So punta kayo sa amperahe. Sa amperahe naman tayo yan. And from common to amperahe para magamit natin ang tester as a jumper. Select nyo lang kung may DC at saka may AC yan. Ito yung AC naman, ito yung DC. Ang gagamitin natin dyan yung DC. Yan. Tapos tosok natin sa BGL. Tosok tayo dun sa B-off or BGL. Yan, nakatutok na yun doon sa BGL. Tapos ito naman doon sa BGL din ng ano, side cope. Tingnan nyo naman yung pinaka-screen. Tutusok ko lang kasi walang tagahawak ng ano natin, yung pinaka-phone. Tutusok natin dito sa pin number 2 kasi yun ang pin out ng ano. So ulitin natin kasi nagalaw natin eh. Ulitin natin. On ulit natin kasi naaiba yung tusok. Power on. Yan, tusok tayo sa BGL. Tapos tusok tayo dun sa BGL din sa side cope. Yun o. Yan. So may no signal na siya nung tinusok natin. Yan. Ipat natin dito. Yan o. Yun. So nadali natin no sa screen. Lumabas na yung no signal. So ibig sabihin ay jumper tayo ng malit na wire simula dito papunta ron sa ano side cope or hanapin natin yung BGL nandito na yan. Tapos itawid na lang natin yung wire papunta rito. Ayos. So ganun lang. Paka basic lang gawin. Yan, sample yan. So gawin natin uli. Yun.
So balik tayo mga ka-DIY, no. So dito kasi nagano pa kami dito sa shop, may ginawa pa. So ito yung ano namin, no, B-off or BGL. Pag BGL, VGL, so B-off yan. So ito yung connection niyan, papuntahin dito. So ibabasa niyo sa tester. So dito yung diretsyon niya, no. Yan, kiniskis ko na yan para mas malapit yung tawiran ng BGL papunta rin dito sa ating side COF o side COF. So ito yan, no. Yan. So ito yan, nakiskis na yan, no. Yan. So kiniskis ko na yan ng ano, ng ito yan. Kiniskis natin yan dito. Yan. So bago nyo kiskisin ay dapat naka-off yung TV. Yan. Kiniskis natin ng blade yan para maitawid natin simula dito. Kasi dito yung dadaan sa screen ang maninipis na connection. Papunta yan dito sa ating pin number 2 dito sa kanan. Yan, sa BGL dito. So i-jumper natin yan gamit tayo ng ano. Itong jumper ko ay maliit lang na wire. Yan. So sa mga relay. Marami ito sa mga relay. Sa mga 12 volts na relay, so yan gagamitin nyo. Yan, coil yan, maliit lang na wire. So i-jumper nyo yan. Maghihinang kayo, papunta rito, papunta rito. So yan, hihinang na natin muna. Ang dito lang muna na side sa ano na yan. So diyan ako maghihinang muna. So apply lang tayo diyan ng flux. So naparami yung flux natin. Buwasan natin to. Tapos applyan natin ng tingga. Yan. Okay. At linisan na lang natin yan ng cotton buds. At i-apply na natin yung manipis na wire. So ito na yung manipis na wire. Ayan. Sa wire naman ay marami naman ito sa mga 12 volts na relay. So biyakin nyo lang. So meron yung yun na lang gamitin nyo. Marami naman yung 12 volts na relay sa mga board dyan na hindi na ginagamit. So meron yan. Kahuyin nyo lang para makabili, para makakuha kayo ng ng wire na mga manipis kagaya nito. Kumapit na. Yun. At dito naman tayo sa may side cup na side. So ang gagawin natin dyan ay apply lang natin ulit ng flux na maliit lang. Kunting flux lang. Ito yung BGL. Applyan natin ng flux. At pwede nating lapatan yan ng tingga. Yun. At ikabit na natin yung karugtong ng wire. Kumapit na. Ayos. Sobrang nipis lang talaga ng wire na to. Okay. So yan mga ka-DIY, bali saksak na natin. Yan, bali ito. Plug in ko lang muna. Yan. Actually ay may power na. Power on natin.
May power na. So yun, buhay na, iSense. Okay na siya. So yun, ayos. Nagalaw to. So yun lang mga ka-DIY, baliktad yung ano, no signal natin baliktad kasi yung screen ay nakabaliktad dyan. So ibabalik natin yan mamaya, nakaganito na. So yun lang para hindi kayo mahirapan sa pagtanggal ng ano, LCD. Sa pag-troubleshoot ng LCD, yung mismong backlight ay gagamitin nyo rin para sa ilaw din. So yun, simbol ko lang ito mga ka-DIY tapos mamaya titingnan natin kung normal na talaga. Ayos, so itong existing dito na wire, so iti-tape lang natin yan dito sa gilid para hindi makita. Ayos.